Ihanda po natin ang ating sarili para tanggapin ang mensahe ng Panginoong Diyos na dadalin ng kinatawan ng mga in-charge families ngayon. Ang ating lay leader, si Kuya Joe David. Good evening po. Tayo po parandaliang manalangin. Panginoon, sa gabi pong ito, pinagtitiwala po namin sa inyo ang gawain ito. Mabigyan ka namin, Panginoon, ng kapurihan at patuloy mo kami, Panginoon, gabayan. At ikaw, Panginoon, ang makita ng bawat isa ang kahulugan ng inyong kapanganakan. Ang salitang Pasko, Panginoon, ay patuloy mong ipaunawa sa amin. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-usapan po ngayong gabi ay ang paksa binigay ng aralin ay pinamagatang lugar sa puso. Lugar sa puso mo. Po. Ang sabi po ni Mrs. sa akin, ni Ate Chat, ang sermon ay 15 minutes lang. Yung pong aking napagbulay-bulayan mula po dun sa pagsilang ng ating Panginoong sa Kristo hanggang dun po sa kamatayan at hanggang po dun sa Pasko ng pagkabuhay, napakahaba po nun. Sakto naman po siguro luto na yung ating hapunan. Ano po? Sa gabi pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo na kung kagabi ibinahagi ni Pastor sa atin ay yung meron na bang nangako sa atin? O puro pangako na napako? Ngayon naman pong gabi ay ang nais ko pong i-share ay yung ito kasi lugar sa puso mo ay lugar sa puso ng Diyos at lugar sa puso natin. No? Sa puso ng Diyos at sa puso naman natin. Yung lugar sa puso ng Diyos walang pinag-iba doon sa binigyan tayo ng assurance doon sa puso niya. No, dito naman sa puso natin, ano kaya yung binigay na assurance naman natin sa Diyos? No, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. No. Sa ating pong binasa ay gusto ko po na maunawaan natin yung tinatawag nating giving o yung pagbibigay dahil nung ang Panginoon ay nagsimulang ipanganak. No? Yun po ay isang kapahayagan ng pagbibigay. Kasi bakit ba isinilang ang ating Panginoon? Bakit ba isinilang si Jesus? Ano ba yung naging dating sa atin nun? Yung sinasabi nating Pasko, yun yung sinaselebrate natin, yung pagkakasilang. Ano po, dito po sa aking binasa is to provide a way to people to have a relationship with God. Jesus was sent into the world. Pinadala siya. Dinala siya dito sa atin. Dinala siya sa mundo. No, at hindi natapos doon. Kaya yung sinasabi ko po kanina ay magsisimula yung aking ibinabahagi po sa inyo. Yung pagkakapanganak, pinadala sa atin to provide. No? And to send Jesus Christ to the world. So, hindi po natapos doon. I hope na ang bawat isa sa atin ay nauunawaan na ang pagkakasilang ng ating Panginoong sa Kristo o ni Jesus ay hindi po natapos doon sa pagkakasilang lang niya. Nung siya ay dumating po sa buhay natin, ako po naniniwala na hindi basta lang dumating sa atin at tinanggap natin
at hindi na kumbaga hindi masyado o talagang binigyan natin ng pagpapahalaga o binigyan natin ng malalim na kahulugan nung siya ay dumating sa atin. No, kapag ka merong mga bagay na mga dumadating sa atin o ating tinatanggap o naibibigay sa atin, napakasarap sa isang taong nagbigay na yung kanyang ibinigay ay pinahalagahan. Ano po? Ang nais kong ibahagi sa atin ay namnamin natin yung ibig sabihin ng ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak para sa mundo hanggang sa dumating po dun sa point na siya ay lumaki, siya ay nagkaroon ng mga programa, nagkaroon po ng direksyon, nagkaroon ng mga pangyayari, iba't ibang pangyayari, mabuti, masama, hanggang sa dumating po yung John 3:16. Ako po yun ang gusto kong bigyan ng isang napaka importanteng kahulugan pa sa ating buhay, yung tinatawag na John 3:16. Kaya darating po ito talaga doon sa Pasko ng pagkabuhay. So, ang sabi po dito sa John 3:16, natatandaan niyo po na kaya niyo ba sabihin? Kaya ba natin sambitin? Kabisado ba natin? Sige nga po. John 3:16, gayon na lamang yun. Salamat po at ako po, yun po ang isang napakalaking pinakamatinding, isa sa pinakamakahulugan na dumating po sa aking buhay, yung salitang ibinigay. No? Kasi kung hindi ibinigay, siguro wala tayo lahat dito ngayon. Kung hindi pinanganak, kung hindi nangyari yung mga pangyayari, at kung hindi ibinigay, ay hindi po tayo mabubuhay. Hindi po tayo maliligtas sa ating mga kasalanan. At tayo nandun na sa kamatayan. At maaaring wala lahat tayo dito. At tayong lahat ay wala ng patutunguhan kung hindi sa apoy ng impyerno. So, ang para po sa ating pagbubulay-bulayan ay napakahalaga po nung ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo at sa huli, binigay pa yung kanyang buhay para po sa ikaliligtas nating lahat at para hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, napaka-importante na matutunan po natin at patuloy nating mapagbulay-bulayan sa ating mga buhay na ang Diyos ibinigay yung kanyang buhay hindi sa napakasimpleng paraan. Ito po ay napakahalagang kaparaanan kung papaano po tayo ay naligtas at ngayon tayo ay mayroong buhay. At kung ano man ang meron sa atin ngayon ay dahil sa kanyang buhay na ibinigay sa atin. Yung ating pinagdidiwa ngayon Pasko pa lang pagsisimula pa lang. Pero gusto ko po na maibahagi sa inyo na sa mga oras na ito ay pahalagahan natin na sa pamamagitan ng Pasko, sa pamamagitan ng kanyang pagkasilang, ay idinesign na niya ang lahat ng pwedeng mangyari sa atin. Kaya pati hanggang doon sa kamatayan ay ibinigay niya sa atin ang kanyang sarili upang tayo ay mabuhay. So, sana po o nawa sa gabing ito ay patuloy nating namnamin yun na hindi lang pala natapos doon sa pagkasilang at sa Pasko, yung pagkakasilang ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi hanggang sa mga oras na ito, tinataglay natin yung kanyang pagbibigay, yung kanyang ibinigay sa atin na buhay, kaya tayo ay nabubuhay at kaya tayo pinagpapala. So, yun po yung sinasabi ng ating teksto na tayo ay binigyan ng Diyos ng lugar sa kanyang puso.
Binigyan niya tayo ng assurance, hindi lang yung sa kanyang pagkakapanganak, hindi lang yung sa nakita na natin ng memesas, at hindi lang yung tayo nagsasaya dahil Pasko. Kung hindi ibinigay pa niya sa atin yung kanyang buhay at binigay pa sa atin yung lugar kung saan binibigyan tayo ng assurance sa kanyang puso, ay meron tayong dapat panunuluyan pagdating ng ating panahon. Ang ating pong mensahe sa gabing ito ay gusto ko pong i-share sa inyo na dapat po ay hindi natatapos doon sa ang Diyos lang ang nagbigay. Ano po? Kung tayo ay binigyan, ano kaya ang naramdaman natin at ano kaya ang pinlano natin nung tayo naman ay binigyan ng Diyos? Natapos ba doon sa pagbibigay ng Panginoon ang kwento ng ating buhay, ang relasyon natin sa Panginoon? Kayo po ba'y satisfied na nung ang Diyos lang ang nagbibigay? Kayo po ba ay masaya? Tayo po ba ay masaya kapag lagi na lang tayong binibigyan? Yun ba ang isang fulfillment natin sa ating mga sarili? Yung lagi-lagi na lang tayong binibigyan. Tayo po ba ay naghahangad? Dito tayo pupunta sa pangalawa. Tayo po ba ay naghahangad na ang Diyos ay bigyan naman natin ng lugar sa ating mga puso? Dahil pagbibigay, yung ating topic, ay minsan ba ay nasambit natin sa ating mga sarili, Lord, kung ako ay may lugar sa iyong puso, ikaw din ay may lugar sa aking puso. Kung tayo pinriority ng Diyos sa kanyang puso, ang Diyos ba ay pinapriority natin sa ating puso? Ang sabi po dito sa Bible, the Bible encourage the Christian to be generous and give back to others. No. Ang sabi po dito is sabi po sa Psalm o sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang taong matulungin, sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yun po yung sinasabi sa Kawikaan 11:25. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo bilang isang testimony ay napakasarap nung naranasan ng inyong lingkod personally na napagbulay-bulayan ko sa aking buhay na ang Diyos ay isinilang at naunawaan ko ang anong ibig sabihin ng Pasko. At siya ay namatay para sa akin sa pamamagitan din ng pagbibigay ng buhay. At ninais ko sa aking pananampalataya na hindi ko sarilinin yung ibinigay at hindi ko tapusin yung relasyon namin ng Diyos sa pagbibigay lang niya sa akin. Mga kapatid, napakahalaga na ang ating mga buhay ay magkaroon din ng hangarin na tayo ay nagbibigay una sa Diyos. Ibinabalik natin yung pagbibigay ng ating buong sarili, buong pagkatao sa Diyos. Kung papaano walang unconditional yung ginawa niyang pagbibigay sa atin. Hindi niya pinili na ikaw ay bago ka pa lang dito sa ating church. Hindi niya pinili yung taong paminsan-minsan ka lang. Hindi niya pinili yung mga bata lang. Hindi niya pinili yung mga may edad na. Hindi niya pinili yung may mga karamdaman lang. Hindi niya pinili yung mga mahihirap lang.
Hindi niya pinili yung mga mayayaman lang. Unconditional na ibinigay niya yung kanyang buhay. Pinlano niya mula nang siya ipinanganak hanggang sa kamatayan. Ibinigay niya ang lahat para sa atin upang tayo mabuhay at tayo pagpalain sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ay dun mo marirealize na wala tayong magagawa kung hindi ginawa ito ng Panginoon sa atin. Ngunit, ako po ay naniniwala na kung nare-realize natin ang pag-ibig ng Diyos mula nung siya pinanganak hanggang siya ay mamatay, ako po ay naniniwala na ang puso natin ay tinuruan ng Diyos na magbigay at maglingkod sa Kanya. Kaya po ako naniniwala na ang lahat ng puso ng bawat isa sa atin ay nangangarap at gustong magbalik lingkod o magbalik ng mga papuri at pagbibigay sa ating kapwa, sa ating pamilya at sa ating Panginoon. Nawa sa mga pagkakataong ito, huwag nating maliitin ang bawat isa ng ating kakayanan sa puso ng bawat isa sa atin. Katulad ng ginawa ng Diyos na hindi niya tayo tiningnan sa ating mga kalagayan nung siya ay nagbigay ng buhay sa atin. Huwag nating maliitin ang ating mga sarili sa pagbibigay sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay at sa ating Panginoon. Maniwala po kayo, maniwala po tayo na tayong lahat ay may kakayanang magbigay. Hindi pinag-uusapan dito is financial. Hindi lang ang pinag-uusapan dito ay panahon. Hindi lang ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang ating tinatangkilik at kakayanan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung buhay na ibinigay sa atin ay kaya din nating ibigay sa Panginoon na kung papaano niya ibinigay yung kanyang buhay sa atin. Ang susi ng lahat ng tagumpay ng isang anak ng Diyos, kung papaano nagtagumpay ang Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin, ako'y naniniwala na ang lahat ng susi ng ating tagumpay ay yung pagbibigay naman natin sa Panginoon ng ating panahon. At sinasabi nga po dun sa Matthew 6:33, ay unahin lamang natin siya at ang lahat ng bagay ay idaragdag niya po sa atin. Pagbibigay yung atin pong pinag-uusapan. Hindi tinitingnan ng puso, hindi tinitingnan ng Diyos ang ating puso kung anong laki o liit ng ating kakayanan na kayang ibigay sa Kanya bilang isang lingkod ng Diyos. Hindi lang salapi ang tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay, para sabihin ikaw ay nagbibigay. Tinitingnan niya ang lahat ng ating kakayanan dahil tayo po ay naniniwala na tayong lahat ng binigyan ng Panginoon ng Kanyang kalakasan, buhay, talento at lahat ng ating tinatangkilik ay meron po tayong kakayanan upang tayo ay magbalik pagbibigay sa ating mga mahal at sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, alalahanin natin na yung pagdiriwang ng Pasko na ito ay isang napakahalagang mensahe na tinuturuan tayo ng Diyos na gayahin or tularan, sundan ang Kanyang yapak sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang tinatangi, ng walang tinitingnan na kung ano mang kakayanan sa ating mga kapaligiran, sa ating mga kapatid at sa ating pamilya. Ibigay natin yung ating best para sa ating mga anak, ibigay natin yung best para sa ating mga magulang, ibigay natin yung best para sa ating mga kapatid, ibigay natin yung best natin para sa paglilingkod, ibigay natin yung best natin sa ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, ibigay natin yung best para sa Panginoon upang manatili yung salitang lugar sa puso ng Diyos at sa puso nating mga mananampalataya. Pagpalain tayo ng Diyos at patuloy tayong bigyan ng pusong mapagbigay, mapaglingkod sa ating Panginoon. Amen.